And we're live. Tama ba? Okay. Hello, hello. Meron bang ano dyan? May... Wait lang. Magla-live lang ako dito. Wait lang po. At may nangangapa pa ako dun sa inaano kong app. Kasi I'm trying to simultaneously going live here sa FB and saka sa kabilang app, sa Black app, sa TikTok. Yan. Meron tayong papaakyatin kasi mamaya. Okay. There you go. So, paano natin i-ano? Paano natin? Dapat pala may ano eh. Okay, we're live. Thank you. So, sa mga nangaano dyan, PDF ba to? Okay. Hello, Jamaica Cordero. So, we're going to present to you. I'm just gonna share my screen. Also share audio. And where did I? New tab. Saan na kaya yun? Window. Ayun. Yung home. Ayun. Saan na yung ano? Ayan. Sana may monitor ako para na ma-monitor ko naman yung aking wait lang. Sana may monitor ako. Ayun yun. Meron. Meron ako naririnig. Hello, Franz Lucio. Okay, everybody. So, ayun. So, actually, our video for today's video, we're going to learn how to follow crochet written patterns. So, mamaya. Kasi, there was one time, kailan ba yun? A few days ago, somebody asked sa mga TikTok crocheters kung paano daw mag-follow. Uy, paano mo mag-follow ng mga pattern? Hindi ako marunong. Sabi ko, sige, turuan kita. So, ngayon, sabi niya, sige, Mami Lee, sige po. And I'm willing to ano ba to? Wait lang. Hindi, parang iba yung na-share ko Stop sharing. Iba yung na-share. Share screen. Ayun pala ang dapat i-share. Ayun. So, sabi niya, nalilito daw. Sabi ko, anong klaseng pattern ba? Written or yung diagram? Ang sabi niya is written daw. So, he's just a beginner. And, ang ano niya is, a few months pa lang siya nagko-crochet. Ayan. Sana nandyan na siya sa baba. Tinext ko na siya sa kanina. So anyway, habang hinihintay natin siya. Hello, Esben Lim. Habang hinihintay natin siya. So eto yon. Actually, itong presentation na ito ay in-upload ko sa how do you call that? Sa Lisa Lee. Where is the... Asa na wait lang. Ako sa full screen mode. Yan. Full screen mode tayo. Hello, Mami Camille. Hello,
7LM, hello. We're simultaneously live on TikTok and here sa FB. Pero sa TikTok, yung mukha ko lang nakikita. So anyway, para maano nyo, hello, Mami Myra. So, you can join us. Pwede kayo mag-join sa TikTok. Ano-ano tayo. Okay. So, anyway, so let's start. Actually, itong presentation na to, I uploaded this sa Crafty Hobbies by Lisa. So, you can check this out and, you know, para maano naman natin, ma-refresh yung ating, ayan, may ingay, di ba? May background noise tayo. Para ma-refresh nyo yung mga ideas. Ganon. Ayan. So, actually, tayo mga crocheter, di ba? Like, kahit na marami na tayong experience sa pag-crochet, marunong na tayong mag-follow ng pattern. And marunong na tayong, hello, Mami! Up ka? Pwede ka naman mag-up. Marunong na tayong, yun. Magle-lecture lang muna ako. And then mamaya, tatanungin kita, Mami Myra. pag natapos yung lecture ko, tapos ipapasok ko na yung screen natin sa live. Okay? Iyaano ko lang muna. Pero, how do you call this? Yan. So anyway, paano ba? Wait lang. Let me share din yung yung pupunta ako sa, wait lang. O, sige po. Sige, makinig ka lang muna, Mami. Asa na ba yun? Where is the... So, ayun nga. How do you call this? Yeah, full screen mode. So, how to follow crochet knitting pattern. So, tayo kasi, di ba, marami tayong, kahit marami, ako, actually, I've been crocheting since I was in elementary. Ganun. Pero, syempre, marami, alam mo, life is a learning, life is an endless learning process. Kaya, dapat, yung iba nakakalimutan natin, yung mga ganun. So, dapat, patuloy tayong natututo. Correct ba? Okay, so how to follow crochet patterns. Ito yung mga hello Mami Dance, hello Paula Isabella. Ito yung mga things that we have to do or we have to know before we can follow crochet written patterns. Okay. So yun nga, following a crochet pattern can seem difficult or daunting at first, but pag marami tayong practice and meron kang patience, it will become easier. So, ito yung mga tips and mga things to remember para ma-follow natin ang isang crochet pattern effectively. Okay. So, unang-una, read the pattern carefully. So, kailangan natin basahin. Before we begin, we have to take time to read through the entire pattern. Kasi yung iba, di ba yung iba laging pag ng pattern, ginagawa kagad nila. Pwede rin naman yun, pero many pattern makers or many expert crocheters or kahit sa mga knitting, many experts really advise this thing kasi para meron kayong idea kung paano ba yung flow ng pattern. So before you begin, read the whole pattern. Kasi para pag meron kayong hindi naintindihan, ayun na. Pag meron kayong hindi naintindihan, makakapag-research kayo or makakapagtanong kayo sa iba. Ay, paano ba to? Hindi katulad nung pag ginawa niyo yung pattern, in the middle of the pattern, parang kayo, ay, paano ba to? Diba? So, you have to pay attention sa mga, lalong-lalo na pag meron kayong mga special stitches, abbreviations,
na hindi naintindihan. So, at least kung mabasa nyo yung pattern, yung buong pattern muna mabasa nyo, at least matatanong nyo, ay, anong bang pattern to? Pwede nyo ma-research. Okay. And then, number 2, understand. Hello, Azuri. Understand abbreviations, of course. Ayan. Actually, alam mo, nung mga unang panahon ng Hapon, joke, before, napakasimple lang ng mga abbreviations kasi US terms and UK terms lang yan. So, ayan yung mga ano. Although, hindi ko na masyadong it's for you to research na lang. There are so many resources sa Pinterest, sa internet, sa lahat para maano natin yung mga abbreviations na yan. Pero hindi nyo naman yan makakabisado ng isang upuan lang, di ba? So, meron pa rin. Kahit ako nga, alam mo, kahit na ang tagal-tagal ko na rin na nagko-crochet or nagninit, parang pag, ano nga ba yung stitch na to? Parang ganun. Ay, ano nga ba ibig sabihin ng abbreviation na to? I still research and I still look for the meaning. Kasi minsan, hindi naman lagi natin, lalo't pag hindi natin masyadong ginagamit yung stitch or yung abbreviation na yon, nakakalimutan natin. So, it is best na meron tayong reference na makikita natin, ayan, yung reference chart ng US term and UK terms. Ito lang yung basic, Pero, sa panahon ngayon, alam nyo ba, dahil ngayon nauuso yung mga amigurumis, alam nyo ba? Nauuso yung mga amigurumis. Ano siya? How do you call this? Merong mga crochet abbreviation na bago. Na parang, hindi ko to alam Yung mga Thailand, yung mga sa Chinese na mga tutorial, meron silang abbreviation na bago Yung increase nila, ang increase nila letter V, di ba? Pag sinabi mo, single crochet, ganyan, tapos V. Ano yung V? Anong V? Meron bang V sa sa mga US and UK term? Hindi. Ano pala, ibig sabihin yan ng V is increase. Di ba? Merong comment si Mami Dance. Minsan napapagalitan ko si Eds, nag-pattern test siya sa akin, ano daw yung MC. Diyos ko, Ates, hindi mo binasa buong pattern. Yes. Hello, Marjol. Hello, Jolets. Yes, ano daw yung MC. Oo. Kaya nga dapat, I think in every pattern, there's always a chart of, di ba? Yung chart ng abbreviations, andun lagi yan. Hello, Sailan. Si Sailan, hello, Little Mackenzie. Si Sailan ay nasa FB. Nasa FB siya. Kaya nga. Uy, ako, Mami Dance, maaano ka ni Mami Eds. Magagalit yun sa'yo, binuko mo siya. Okay. Hindi niya okay. So, at the very beginning of every pattern, I think sa lahat ng mga pattern, yung mga abbreviations dapat, kaya kung kayo ay gagawa ng pattern, for example, if you're planning to make a pattern, always remember to include your chart para sa mga abbreviations na nagagamitin para dun sa pattern nyo. Di ba? So, kailangan nandoon yan. Kasi, para dun na lang sila magre-refer ng ng meaning ng mga abbreviations na gagamitin nyo sa pattern nyo. Okay? Okay. So, ayan. And yun nga, understand abbreviation, familiarize yourself with common crochet abbreviations para medyo konti na lang yung i-search nyo or i-research nyo. Okay? And always, keep the chart handy while working on your project. So, during your project, kailangan nasa tabi nyo, siguro magano kayo ng index card para just in case na makalimutan nyo kung ano ibig sabihin ng abbreviation na yon, at least ready
ready na yung chart nyo. Okay? Hello, Little McKinsey. I love milk tea. Yan. So, this live stream is simultaneously live. We are simultaneously live sa FB at saka sa TikTok. Pero sa TikTok, ang makikita nyo lang yung aking Okay, mamaya makikita nyo yung aking face tsaka yung kasama ko sa TikTok mamaya. Okay, next. Of course, before you follow a pattern, you must gather your materials. Your materials must be ready from yarn to crochet hook to scissors to stitch markers and everything. Okay? So, make sure na correct yung yarn weight nyo, yung hook size, and other additional supplies. Kasi, may mga, anong tawag dito? May mga crocheter din na, for example, ibang yarn yung nasusunod, di ba? Ibang yarn ang ginagamit at ibang hook ang ginagamit. Pwede naman yon, but make sure that yung maalam na kayo sa gauge or something, okay? Maalam na kayo. But if you follow the pattern strictly, hello, Leonor Martinez, Princess Win de Lazardo. Aba, may pa-shoutout pa. Ayun. So, gather your materials and everything. Okay? Ito yung sinasabi ko, check your gauge. Yung sinasabing gauge, ang sinasabing gauge natin, yung gauge is the measurement of a specific number of stitches per row and rows per inch using a specific stitch, yarn, and hook. So, pag sinabi mong gauge, usually, nalalaman natin to pag gagawa tayo ng swatch. Yung swatch meaning sample square siya. Okay? Sample square. Ito, yung sample square. So, usually, we make a sample square of the yarn and hook that we're going to use for the pattern. So, mini-measure dyan, kunyari, sa isang square, there are 20 stitches and then 20 rows. So, ano ang sukat nun? Kung ano yung output niya, yun ang tinatawag na gauge. Bakit natin mini-measure yung gauge? It's because for every pattern, especially po sa wearables, para malaman natin kung gaano ba kalaki yung mapoproduce nung crochet pattern and the yarn and hook size that we're going to use for that particular pattern. Okay? And kaya iyon, many patterns include gauge swatch to ensure that your finished project will turn out to the correct size. Para pareho kayo ng size nung gumawa ng pattern. So you have to take time to make a swatch, a gauge swatch, and measure it against the gauge provided in the pattern. So, if hindi magkapareho, pwede kayo mag-adjust ng hook size. Kung mas maliit dun sa gauge ng pattern, lakihan yung hook. Kung mas malaki, liitan yung hook. Ganon. Okay, so always remember that following a gauge will make your crochet project much correct with the correct size, yung output nyo. It will turn out your crochet project out to the correct size. Okay? Ayan, sinabi ko ng gauge. And then, number 5 is break it down. When you say break it down, break the pattern down into smaller sections or steps. So, ayun, iisa-isahin nyo lang. And then, kumbaga, huwag kayong masyadong ma-overwhelm sa pattern, especially pag maraming nakasulat, Actually, ako, when I was starting na mag-follow ng pattern, especially sa knitting, hindi lang sa crochet pattern sa mga knitting pattern, ang haba-haba ng babasahin, parang ayoko nang ituloy, parang ganun. Ang haba-haba. But, wag kayong mawala ng pag-asa.
So, ang gagawin lang natin is step by step lang. Just follow the pattern step by step. So, focus on completing one section at a time before moving on to the next. Okay. This can help prevent overwhelm and make the project more manageable. Yun nga. Kasi minsan pag binasa natin, nakaka-overwhelm yung dami ng sulat. Pero one step at a time tayo. Just one step at a time. Parang wala pa yung estudyante ko hindi pa dumadating. Bahala siya. Okay. Si Roy. Para nga sa kanya tong lecture na to no? Sabi ko, sige, gawan ko ng content. Sabi ko, magla-live tayo ha. Gawan ko lang ng content. O, diba? So, and then, let's go number 6. Number 6 is use stitch markers. Ayun. So, stitch markers can be helpful for keeping track of your stitch counts. Especially kung malaki yung project na ginagawa nyo and nagbibilang kayo. Especially, alam nyo, ang stitch markers can be very helpful, especially when you're making a long chain. Let's say, for example, make 100 chains. Kunyari, you're making a wearable at gagawa kayo ng mahabang chain. Sabi dun sa pattern, make, let's say, 150, 200 chains, ganun. O, di ba? Pag nawala ka sa bilang, parang, paano mo bibilangin yung chains? So, kung meron kayong mga stitch marker, what I do in my case, pag mahabang chains ang ginagawa ko, let's say 200 chains, ang ginagawa ko is every 20 chains, nilalagyan ko ng stitch marker. Ganon din ang ginagawa ko sa knitting. For every 20 stitch, nilalagyan ko siya ng stitch marker para you can keep track kung ilang na yung yung nagawa mong stitch, di ba? So, akala nyo ang stitch marker is ano lang yan. Pan-display lang yan. Pero, hello, Puyeng, nasa TikTok tayo. And nasa FB. So, ayun nga. Always use stitch marker para to keep track of your stitches. And removable naman yan. Okay? If hindi nyo na kailangan, pwede nyo nang how do you call this? Pwede nyo nang tanggalin. And especially for stitch markers, yung pag kunyari, maraming rows tayong pwedeng So, for every 5 rows, every 10 rows, pwede nyo lagyan ng stitch marker so you can track every row and every stitch. Kala ko tatastasin lang. Hindi naman. Kaya nga, alam mo, stitch markers can save you from frogging. Kasi pag, ilang chain na ba to? Ilang row na ba to? Diba? Hindi mo minsan kasi, lalo't may mga stitches na hindi mo mabibilang yung row. Diba? Ganon. Hindi mo mabibilang yung row. May mga stitches na complicated. But if you put stitch markers, you can track of your stitches. Diba? Yes. Okay. And then, I think this is the last one. Hindi pa pala. Keep notes. So, when you have your pattern with you, keep a pen and paper handy to jot down any modifications. When you say modification, any changes, ganon, or adjustments you make to the pattern as you go. For example, like, gusto mong baguhin yung size, you want to make it a little bigger, lagyan mo ng mga notes. Ganon. Tsaka minsan kasi, alam mo, ang mga pattern maker, mga taod lang din naman yan. They are also human. I mean, just like anybody else. Nagkakamali din sila ng sulat. Kaya nga meron tayo mga pattern tester, di ba? But kahit nang sabihin mo may mga pattern tester, everything is
everything is parang na-check na, let's say may lumabas pa din na na parang hindi tama doon sa pattern. So you can just ask the pattern maker and then ma-realize niya yung yung typo error or something, and then or meron kang part sa pattern na hindi mo naintindihan, tinanong mo yung pattern maker, and then inexplain niya sa'yo, and then isulat mo doon yung yung pagkakaintindi mo, the way you understand it. Kasi minsan iba-iba tayo ng ng pagkakaintindi ng pattern, kasi iba-iba nga tayo ng perception, ganyan. Okay. And then number 8, let's go. Refer to tutorials. Okay. If you come across a stitch or technique na in the pattern that you're unfamiliar with, don't hesitate to search for tutorials or instructional videos online. Okay, so may mga kunyari meron sinabi doon, syempre yung mga kunyari double crochet or link double. Ito meron akong bagong natutunan. Kita mo after so many years of crocheting, pero ngayon ko lang narinig yung linked double crochet kasi may nag-comment doon sa isang group. Favorite stitch daw niya yung linked double crochet. Sabi ko, what's that? So mamaya, i-research ko yun kung ano yung linked double crochet. Baka yun. Baka cluster yun. Cluster double crochet. Maybe. I'm not sure. Ko siya. Isa-search ko siya. Okay? So, don't hesitate to refer to tutorials. Okay? And make sure that manood kayo ng maraming tutorials for kasi minsan may mga terms, okay? Ito yung US and UK terms, magkaiba sila ng how do you call this, ng tawag sa mga stitches. Let's say yung isa double crochet, sa UK it's treble crochet, di ba? Yung mga ganun. So, magkakaiba ng tawag sa UK and US terms. But, for me, I think, ang pinaka madaling sundan is US terms. Okay? And then, of course, when following a pattern, stay patient. Pasensya talaga. Maraming pasensya. Remember that crocheting is a skill that takes time to develop. Hello, Mark. Hindi kagad siya, alam mo yon, hindi kagad siya yung tipong, magaling ka na, okay? Kahit nga yung mga expert in crocheting, nagkakamali pa rin. So, we have to be patient. We need a lot of patience when you want to really master crocheting or alam mo, kahit anong craft pa yan, kasi knitter din ako, crocheting or knitting. Okay. If you make a mistake, don't get discouraged, don't get disappointed. Pero dapat, yun lang, hinga lang tayo. Unravel, tas-tas ng stitches if necessary, and try again. With practice and persistence, you'll become more confident in following crochet patterns or knitting patterns. Okay. So, ayun po. Itong presentation na to, itong mga nakikita nyo sa screen is uploaded sa ating Crafty Hobbies by Lisa. So, if you want to read it again, you can go to Crafty Hobbies by Lisa. Andun po, naka-upload po yan, yung mga pictures dyan. Okay? And then, the last one, of course, enjoy lang tayo. Enjoy the process. Because any craft, it should be enjoyable, and kaya nga tayo kaya nga tayo mayroong craft. Hello, Pink Lover. Kaya nga tayo gumagawa ng crafting natin because we want to enjoy and we want to relax. Ito yung ako sa akin, crocheting or knitting or any other craft na ginagawa ko is my me time. Ito yung me time ko, ganun, di ba? Sa ibang tao, iyan yung me time nila. So, we should just enjoy and relax and enjoy the process. Okay. Or, yung iba naman, may mga gumagawa ng mga MTO, ayun. Hindi sila
na nai-stress sila doon sa sa dami ng MTO, hindi sa Okay. Savor the experience of bringing your project to life, stitch by stitch. Okay. So, ayun. So, that's it. Number 10, enjoy the process. So, you can follow me on my Facebook page, Crafty Hobbies by Lisa, or sa Lisa Lee ko. And dito sa TikTok, Lisa Lee at 12345. Or Mami Lee nakalagay doon. Okay. O, di ka? Okay, so that's it. So, wait lang. I-share ko lang ang ating wait, nasa na ba tayo? Pupunta tayo sa wait lang. Andito si Mami MJ. Okay, bale. Bale, i-mute ko tong aking Okay, share screen. Hello, Mommy MJ. Can you hear me? Mommy MJ. So, punta kayo sa TikTok. Pumunta kayo sa TikTok. Asa na si Roy? Yes, Mommy. Wala yung estudyante natin. Wala yung estudyante natin, alam nyo ba? Yung dapat na, wala yung estudyante natin. Okay, wait lang. Ano ko lang to. Chorba. Wala yung ating estudyante. Naririnig nyo ba? Bakit hindi ko naririnig dito? Naririnig nyo ba? Okay. Meron namang audio. Bakit parang Parang wala din eh. Yes, Mommy. Roy, nasan ka na, Roy? It's, magpa 5 o'clock na. Paging. Mami MJ, may masasabi ka ba? Advice for our young crocheters, especially when following a pattern. Yun sa, sa experience mo lang. Ano yung mga dapat tandaan when following a crochet pattern? Ala, hindi ko marinig. Yun po talaga, bago mag-start, kung meron kang susundin yung kung ano yung required na yarn, kung anong materials na dapat gamitin. Ayan. Lalo na sa mga wearables like tops, ganyan. Dapat alam mo kung ano yung required ng designer or kung ano yung nakalagay sa pattern.
para mas masusundan mo yung tama yung required na measurement na binigay ng designer. Depende kung merong iba kasi nakalagay na agad kung ilang chains. Yung iba naman, made to measure. Yung iba kailangan ikaw sariling mo ikaw magme-measure kung ano yung length na kailangan mong gawin. Yung iba kasi sa mga designers, yung iba made to measure, yung iba naman nakabigay na lahat from extra small to double extra large, ganun. Ikaw kasi you have a lot of experience sa pattern making, Mami MJ. So ilang patterns na nagawa mo? Yung nag-pattern test ka, ilang beses na? Ako, madami na po. Dami na. Madami na din po. Parang more on wearables talaga siya. More on wearables na talaga siya. Okay. So, how was yun nga, So, katulad ng sinasabi ni Mami MJ, ni Crochet by Myra, na yun? Susundin lahat yung yung sa gauge, yung yarn and hook size, so lahat. So, before anything else, lahat dapat susundin. So, anything else, Mami Myra, na gusto mong sabihin? Aside from that, mahirap ba? I mean, sa experience mo, Kasi actually ako, I have, never pa ako nag-pattern test. I have never experienced that. Kasi ayoko ng pressure kasi. Ayun, ibigay mo nga sa amin, Mami MJ. Alam mo, saktong-sakto yung yung dating mo pala dito. Bigay mo nga sa amin, Mami MJ, yung paano ba bilang pattern tester, paano ba yung proseso? Ayan! Uy, naka-live tayo sa Facebook. Ano ka ba? Naka-ano tayo? Live din tayo sa Facebook tsaka dito sa TikTok. Paano ba? Yun nga, dapat nga, tama nga yung mga sinabi niyo, Mami Lee. Yan, na-review din ako. Lalo na sa gauge. Yung bawa, sinabi ng sa pattern is 8 rows na single crochet. Ayan, dapat alam mo yun. Kung dapat 2 inches lang or 3 inches. Kung ano yung 3 by 3 lang, 3 inches by 3 inches. Kung tama yung hook, tsaka yung binigay na gauge, pwede ka nang dumiretso sa sa pattern. Mag-start ka na ng row 1 to pero may mga rules diyan sa pattern bilang pattern tester, di ba? Ano yung usual na rules ng mga pattern maker para maging pattern tester ka? Yun. Iba-iba kasi yung iba mas madali lang. Bawa yung iba usually makikita siya sa IG, sa Instagram. Yun yung mga nagpa-tester call ng mga designers. So doon sila mag-announce, ilalagay nila agad na doon yung sa post nila, ilalagay nila agad doon na bawa may deadline, lalo na bawa 2 weeks yun tapos syempre meron kang IG account na crocheter ka. Dapat required kasi din yun na crocheter ka. And then, yung iba gusto lang nila na magko-comment ka lang sa mismong post. Yung iba naman, meron silang link na doon ka mag-a-apply. Mag-form, gano'n doon. Pero, meron yung, di ba, pag hindi mo na meet yung deadline, magbabayaran mo yung pattern. Meron pong gano'n. Lalo na pag hindi, kasi kailangan, bago ka talaga mag-apply, alam mo na nagagawin mo yun in 2 weeks or bago mag-deadline. Pag hindi talaga, dati kasi, ako din, may isa akong nag-pattern test ako na hindi ko natapos. So, nagbayad ko ako.
Ganun. May sinasabi si Mommy Dance. Made to measure pattern at graded pattern. Bakit hindi mo makita mga live? Wala naman nagla-live comment. Ako hindi ko makita. Ikaw, hello, Mr. Teacher Romina. Ayan. Naka-live tayo sa Facebook, Mami MJ. Ayan, to yung monitor ko. Hello! Oo. Nasa TikTok, pero inaano ko yung sa Facebook live. Okay. Anyway. So, yung iba, di ba, pag kaya nga ako ayoko talaga sumali ng pattern testing kasi may deadline siya. As in, parang pag ka, magbabayad ka ng pattern. Yun yung challenge doon. Yun yung challenge talaga. Yun yung gusto ko, may challenge. Pero syempre, iba-iba kasi tayong mga natin mga ganap sa buhay. Yung iba kasi ginagamit yung crochet for Hi Roy, ayan na si Roy. Hoy Roy, tapos na tayo. Ano ka ba? 1 hour na. Kasi Haller ka dyan. Roy, pasensya ka na sa susunod na lang. Kasi ang ko lang talaga, ang live stream ko is hanggang 1 hour lang tayo. Kasi it's already 6 o'clock here and I have to cook dinner and I have to dapat asikasuhin ko yung mga anak ko. Yes. Okay, pero okay. Pero anyway, so maybe next time. So dahil Holy Week, siguro mga next week na ako magla-live uli. And ang gagawin natin is magfo-follow tayo ng isang pattern. Roy, bigyan mo na lang ako ng isang written pattern tapos gagawin nating dalawa. Susundan natin. You can join us and other crocheters, pwede rin mag-join para tignan mo, 6:00 na kaya nagpapaano na tong mga chikiting ko nagpapaano na, gumaganon na, gutom na daw sila. 엄마 라이브 시작하기 전에 배고팠어요. 그래. Yes. I tried testing for... It's raining here. So, I tried testing for Amish and dress. It's fun. Yes. Pero anyway, Mommy MJ, Crochet by Myra, i-follow nyo po si Mommy Myra. I-promote mo yung mga pages mo, Mommy Myra. Ayan. So, sa lahat po ng social media, Crochet by Myra lang. Yan. Search nyo lang. Crochet by Myra lang. So, lahat yan. IG, TikTok, FB, lahat na. Yes. Yan na lang po, Crochet by Myra. Ayan. Thank you. Alam mo, parang timing talaga yung pag-akyat mo sa akin, Ang ganda-ganda pa. Oh my gosh, ako hindi ako ready. For the filter lang yan, Mami. Ganon. Ako, sa bagay. Hindi ako ready. Charot. Diba? Thank you. Anyway, thank you. At we're gonna, actually, I'm planning to do this regularly, like 1 hour live, and meron tayong kachika, and meron tayong, meron tayong, like, parang workshop, or mga tips about crocheting, or any other crafting, kasi mag-aano din ako ng knitting, ganon. So, tas meron tayong guest, parang katulad mo, di ba? Instant, guest. Ayun. Ayan, ay nako, Jam. Tapos na, Jam. Smurfette ka dyan. Tapos na. Pero anyway, you can always watch this live stream. Meron pong replay sa ating FB page. Okay? So, anyway, I have to say goodbye now. Bye-bye. Mami Myra, thank you. Don't forget to follow Crochet by Myra at nagpapaantong mga gutom ng mga anak ko. Okay, bye-bye na. You can always watch the live stream replay sa ating Lisa Lee Facebook. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, Mami.